Naramdaman mo na ba na parang stuck ka sa trabaho mo? Na gusto mong kumita ng mas malaki pero parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang isang kumpletong roadmap. Titignan natin kung paano ka makakalaya dyan sa pakiramdam na yan at abutin ang financial freedom. Yan mismo ang tanong ni Laika sa sarili niya, noong banker pa siya. Alam mo yung feeling na yon? Yung alam mong may mas malaki pang naghihintay para sa'yo, pero hindi mo lang alam kung paano sisimulan? Itong tanong na to ang naging simula ng lahat para sa kanya. So heto ang magiging mapa natin para sa araw na to. Sisimulan natin sa kwento ni Laika, tapos aalamin natin kung ano ba talaga ang media buying, dadaan tayo sa isang super useful na framework para sa mga freelancers, iintindihin natin ang pagkakaiba ng simpleng scale sa pagiging undeniable, at syempre yung landas papunta sa six-figure income. Tapos sa dulo, bibigyan kita ng isang bagay na pwede mo nang gawin ngayon din. Katulad ng marami sa atin, si Laika hindi na siya masaya sa trabaho niya sa bangko. Tapos dumating yung pandemic. Habang nag-i-scroll lang siya sa TikTok, bigla siyang may nakita. Isang pinto na bumukas papunta sa mundo ng freelancing. Naisip niya, baka ito na yung paraan para matupad ko yung mga pangarap ko, di ba? Tulad ng pag-aaral ng law. Okay, so ano ba itong skill na to na natuklasan ni Laika? Ano ba talaga yung media buying na yan na nagpabago ng buhay niya? Himayin natin. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito yung pagbili ng ad space sa social media. Yung mga sponsored post na nakikita mo sa Facebook at Instagram, yun. Ang goal, simple lang. Ipakita ang tamang ad sa tamang tao at sa tamang oras para kumita ang kliyente mo. Isipin mo yung mga ads na biglang sumusulpot sa gitna ng Instagram stories mo o yung video ad bago mag-umpisa yung pinapanood mong video sa Facebook. Yan ang tinatawag na digital real estate. At ang mga media buyer? Sila yung mga strategists. Sila yung nagdedesisyon kung saan at kailan ilalagay yung ads para pinaka-effective. Okay, so alam mo na ang skill. Pero sapat na ba yon? Hindi. Kailangan mo ng sistema, ng isang framework. At dito papasok yung sistema ni John Cornwell na isang super practical na guide para sa kahit sinong gustong maging successful na freelancer. Ang ganda nito kasi pinasimple niya ang buong negosyo ng freelancing sa 3 letra, LCS. Looking for clients, yung paghanap; closing clients, yung pagsasara ng deal; at serving clients, yung pagbibigay ng serbisyo. Ganun kasimple. Pero eto yung totoong game changer, yung sikreto. Hindi ito isang checklist na kapag tapis ka na sa serving, titigil ka na. Isa itong cycle. Ibig sabihin, kahit may kliyente ka na, dapat tuloy-tuloy ka pa rin naghahanap ng bago. Kasi sa mundo ng freelancing, walang kasiguraduhan. You always have to keep the cycle going. Okay, so may skill ka na, may sistema ka na. Pero ang tanong, paano ka magiging iba sa libu-libong media buyers dyan? Dito na natin pag-uusapan yung idea ni Professor Charlie T. Ito yung pagkakaiba ng pagkakaroon lang ng skill kumpara sa pagiging isang tao na may undeniable value. Tingnan mo to, kung ang alam mo lang ay yung technical na parte, isa ka lang commodity. Madali kang palitan ng iba na mas mura maningil. Pero kapag yung skills mo, sinamahan mo ng experience at ng mas malalim na pag-intindi sa business, doon ka nagiging undeniable. Hindi ka na basta-basta mapapalitan. At dyan na pumapasok yung malaking pera. So paano ka magiging undeniable? Heto yung 4 na landas na pwede mong tahakin. Pwede ka mag-focus sa economics ng business, sa psychology ng mga bumibili, sa pag-aayos ng operations para mas efficient o sa sining ng storytelling. Kapag nag-master ka ng isa dito, hindi ka na lang simpleng button pusher. Isa ka ng strategist. Okay, ang ganda ng mga concepts, di ba? Pero i-connect natin to sa totoong buhay, sa pera. Paano ba talaga ginagamit tong mga advanced skills na to para maabot yung pinapangarap na six-figure income? Ito yung goal, $100,000. Mukhang imposible, di ba? Pero hindi yan magic. Resulta yan ng isang proseso. Silipin natin yung 5 stages na dadaanan mo para makarating dyan. Ito yung 5 yugto ng journey mo. Una, magsimula ka muna sa isang ad agency para matuto ka sa mga veterano. Pangalawa, kapag may experience ka na, kumuha ka ng sarili mong client on the side. Pangatlo, aralin mo kung paano magpresyo ng tama. Then, yung pang-4, ito yung goal, lumipat ka sa retainer model. Dito, binabayaran ka ng client ng fixed na halaga kada buwan, kaya stable ang kita mo.
At panglima, palakasin mo ang personal brand mo para ikaw na yung inahanap ng mga kliyente, hindi na ikaw yung naghahanap. Okay, alam ko na yung iniisip mo. Ang ganda ng lahat ng yan, pero paano ako magsisimula kung zero? As in wala talaga akong experience? Yan ang pinakamalaking tanong ng lahat at ito na yung pinaka-practical na part ng usapan natin. Hindi mo kailangan ng kliyenteng magbabayad para magsimula. Ito yung 3 bagay na pwede mong gawin ngayon din. Una, mag-offer ka ng libreng serbisyo, kahit sa kaibigan mo lang na may maliit na business. Pangalawa, mag-invest ka sa sarili mo. Gumastos ka kahit 500 pesos lang para mag-run ng ads para sa sarili mong page. At pangatlo, ito yung pinaka-importante sa lahat, i-document mo lahat. Bawat click, bawat resulta, bawat mali. Yan na ang magiging portfolio mo. So, baliktarin natin yung pag-iisip. Hindi yung kawalan ng portfolio ang problema. Ang problema ay yung hindi pagsisimula. Kasi kailangan mong magsimula para makabuo ng portfolio, right? Kaya ang tanong ko para sa'yo ay ito. Ano yung isang maliit na bagay na sisimulan mo ngayon para mabuo yung portfolio na yan?